Tama na to. Ang gulo ng tatlo. Dapat nang matapos. Ruan Yucheng pala ang kamatayan. Ay mas madali kaysa mahalin ka. Xiaosu, halika, upo ka. Siya ay... Pasensya na po tatay, nanay. Na-late ako. Kuya Yusheng. Siya ba ang manugang? Ang ganda ka no? Xiaosu, ipapakilala ko sa'yo, siya ay Ziruan Li, nasa Aphrodite. Kahapon lang umuwi. Umupo ka na maayos, ang gulo mo. Yucheng, mainit ka ba? Kumain ka na lang. Kuya Yucheng, nag-alala lang ako sa'yo. Bakit ang sungit mo sa akin? Napag-usapan na namin ng nanay mo ang kasal ninyong dalawa. Sa loob ng 2 linggo. Kunin nyo na agad ang marriage license. Okay? Bukas, pagkatapos ng fitting ng wedding gown. Pupunta na kami. Kuya Yusheng. Ikakasal ka na talaga? Manugang. Ito ang aking toast para sa'yo. Congratulations. Ruan Li, ano ba ang ginagawa Montag? Pasensya na, nadulas ang kamay ko, manugang. Hindi ka naman magagalit, di ba? Okay lang. Hindi naman madamot si Suli. Kaya niyang ayusin to. Huwag mong dudumihan ang kamay mo. Tatay, nanay, okay lang ako. Aakyat muna ako para mag-ayos. Mag-usap kayo ng dahan-dahan. Sige, bilisan mo. Ruan Li, ano ba ang ginagawa Montag? Ikakasal na si Yucheng, binabalaan kita. Huwag kang magpakalabi. Tatay. Sumang-ayon na ako sa'yo, pakakasalan ko si Suli. Huwag mo nang targetin si Ali. Ikaf. Tatay. Kahit na lumaki ako sa pamilya Ruan, pero ako walang relasyon sa dugo. Bakit? Tumahimik ka. Ano ba yan? Tito, tita. Parang medyo malungkot si Yucheng. Aakyat muna ako para tingnan siya. Huwag kang magmadali, may sasabihin ako sa'yo. Xiaos. Kailangan mong makuha ang puso ni Yucheng, mas mabuti. Magbuntis ka agad kapag may asawa't anak ang lalaki. Titigil na yan sa kalokohan. Huwag kang mag-alala, tita. Sa 3 taon naming pagiging magkasintahan ni Yucheng. Mabuti siya sa akin, hindi kailanman tumingin sa ibang babae. Wala ring mga chismis, napakalinis niya. Mabuti naman. Aakyat muna ako para tingnan si Yucheng. Ali. Kuya Yucheng. Talagang pakakasalan mo si Suli? Ako. Ano na? Ikaw lang ang mahal ko. Panghalili mo lang siya. Pero, hindi ko kayang tiisin na magyakap at maghalikan kayo. At gagawa pa ng mas malalapit na bagay. Ipaglilinis ko ang sarili ko para sa'yo, okay? Panghalili. Sa 3 taong ito, tuwing kami nagtatalik. Ang sinasabi niyang Ali, talagang Ali pala.
Kalimutan mo ang nakita mo. Huwag kang magsalita. Huwag mong sirain ang pangalan ni Ali. 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 Tuwing tayo'y nasa kama. Tungkol ba sa akin o kay Ruanli ang sinasabi mo? Nakakadiri kayo. Ruan Yocheng. Tayo na maghiwalay. Nakalimutan mo na ba kung kanino umaasa ang inyong pamilyang Su? Gusto mo bang makita ang mga magulang mo na magbangkarote at magpakamatay? Ruan Yocheng, mayroon ka bang? Kahit kaunting pagmamahal sa akin. Hindi dapat ako naghangad. Huwag ka nang maghangad. Basta't maging masunurin ka tulad ng dati. Ang dapat para sa pamilyang Su, hindi ko babawasan. Kuya Yucheng, Suli. Hindi mo sasabihin sa mga magulang, di ba? Hindi siya maglalakas loob. Ruan Yocheng. Ang 3 taon mong pagmamahal sa akin, peke pala lahat. Ali, Salamat. walang problema. Siya ang binatang Ruan Yucheng ng pamilyang Ruan. Alam niya ang pangalan mo at natulala pa sa'yo. Tiyak na may gusto siya sa'yo. Ali, gusto mo bang pakasalan ako? Gusto ko. Ali, Ngayon ko lang nalaman, mula pa sa simula, ang Ali na sinasabi niya. Hindi ako kailanman. Balita ko ang ampon ng pamilyang Ruan, si Ruan Li, ay bumalik na. Paano kaya ang kasal nina Ruan Yucheng at Suli? Baka magkaroon ng pagbabago. Mas mabuti pa, gawin nating buntis si Suli bago ikasal. Para ang pamilyang Ruan ay hindi na makakaila. Kung hindi kilalanin ng pamilyang Ruan, ilalabas ko ang mga kalokohan nina Ruan Yucheng at Ruan Li. Tingnan natin kung paano nila haharapin. Boss Ruan, sana nagpaalam ka muna bago pumunta. Nasalubong ka namin sa labas. Boss Ruan, ang proyektong isinumit ko sa'yo. Nabasa Montag na ba? ngayon ay narito ako para samahan siyang makipagkita sa mga magulang, hindi para sa trabaho. Opo. Ali, samahan mo akong maghanda ng prutas. CJ, Boss Ruan, tuloy po. Yocheng. Pwede mo bang tingnan ang proyektong ito? may trabaho pa ako sa kumpanya, mauuna na ako. Yocheng, ikaw. Galit ka ba? Hindi ako galit. Naawa lang ako sa'yo. Walang tunay na pagmamahal sa'yo ang tatay mo. Puro plano lang, Ali. Pangako ko, hindi na kita pahihirapan ng ganito. Ruan Yocheng. Pareho ka rin pala. Simula pa lang, pinlano mo na ako.
Bakit ang tagal mong sumagot ng tawag? Ano? Pumunta ka para magsukat ng kasal, busy ako. Ruan Yucheng. Tayo na. Tanungin mo kung payag ang magulang mo. Maglakas loob kang hiwalayan si Ruan Yucheng. Layas ka sa pamilya Su. Tama ang tatay mo, si Juan Yuheng at Juan Li. Kahit ano pa, relasyon na dapat itago. Basta hawakan mo lang ang posisyon bilang MRS Ruan. Makikinabang ang pamilya Su. Alam niyo na pala ang relasyon nila. At pinanood niyo lang akong lumubog ng lumubog. Tama na, huwag ka nang magreklamo. Basta pakasal ka kay Juan Yuheng. Hindi na mababangkarote ang pamilya Su. Sayang lang ang oras sa kanya. Ang kontratang ito, pakiusapang pirmahan ni Ruan Yucheng. Ngayon bumalik na si Ruan Li. Hindi na niya ako papansinin. Lalo na hindi pipirmahan ang kontrata. Kalimutan mo na. Mas mabuti, hanapin mo si Ruan Yucheng. Pirmahan niya ang kontrata at pakasalan ka. Kung hindi, huwag kang magalit sa akin. Kung ipapadala kita sa kama ni Boss Zhang. Kung sakaling mangyari iyon, pumayag si Boss Zhang na pirmahan ang kontrata, okay lang. Kontrata para lang sa isang kontrata. Ihahandog niyo ang anak niyo sa isang matandang lalaki. Ayaw mong samahan si Boss Zhang? Mag-isip ka ng paraan, kausapin mo si Ruan Yucheng. Pirmahan niya ang kontrata at pakasalan ka. Ali, huwag mo kaming sisihin. Pinakain ka namin, ngayon dapat. Magbalik ka na sa amin. Gusto mo bang makita kaming matatanda na? At maging pulubi? Alis na. Kuya Yusheng. Maganda ba, Ginoo? Ang wedding dress na ito ay parang talagang para sa inyong asawa. Talagang akma sa kanya, napakaganda. Napakaganda. Kayong dalawa ay talagang bagay, parang ginawa para sa isa't isa. Kailan ka dumating? Ete, huwag kang magalit. Hindi ako maaring pakasal kay Kuya Yucheng. Gusto ko lang nasamahan niya akong subukan ang wedding dress. Talagang bagay. Pero, pwede mo bang tanggalin? Ito ay akin. Kuya Yucheng, ate, hindi ka ba nagalit? Okay lang. Sinubukan lang niya para sa'yo. Ano naman ang masama doon? Akala ko matapang ka. Gusto mong pirmahan ko ang kontrata? CJ, humingi ka ng tawad kay Ali. Humingi ka ng tawad. Pasensya na. Sapat na ba? Sampung taon. Ang mga magulang mo ay napakasama ng loob. Pag-iisipan ko, may gagawin ako, uuna na ako. Mamaya na lang ipapasundo kita. Ete, huwag kang magalit. Tatanggalin ko na ang wedding dress para sa iyo. Hindi na kailangan. Isuot mo. Nandidiri ako. Tulungan mo ako magpalit ng iba. Sige, MS, Su, dito po tayo. Pagkatapos magpalit, bumaba ka para magpa-picture. Impostor ka. Mas bata ka pa sa akin ng isang taon. Tinatawag kitang Ed. Akala mo talaga ikaw ang asawa ng pamilya Ruan. Dahil sa akin ka lang nakasama ni Kuya Yucheng. Dapat alam mo ang lugar mo. Ngayon na bumalik na ako, umalis ka na kung ayaw mong magkaproblema. Si Ruan Yucheng ang gustong pakasal sa akin. Ang salitang iyan. Sabihin mo sa kanya. Alam mong ginagamit ka lang ni Kuya Yucheng bilang kapalit. Pero nananatili ka pa rin sa tabi niya. Ang bababa mo. Suli, ito ang resulta ng pagnanakaw mo kay Kuya Yucheng.
Pagkatapos ng anestesya, baka masakit ng kaunti. Samahan kita ngayong gabi. Nagtatampo ka pa rin? Sige, huwag ka nang magalit. Yung bridal shop na yon nagpabagsak sa'yo. Pinasarado ko na sila. Hindi naman kasalanan nila na nahulog ako. Si Ruan Lee ang tumulak sa akin. Kung may parusa, siya ang dapat parusahan. Ano ba ang sinasabi mo? Si Ruan Lee talaga ang tumulak sa akin. Hindi ko hahayaang siraan mo si Ali, napakabait at inosente niya. Paano niya magagawa ang ganung bagay? Bitawan mo ako. Ito na ang parusa mo. Kung sisiraan mo pa si Ali, hindi kita patatawarin. Kung iniisip mong nagsisinungaling ako, tingnan mo na lang ang Kiki. Ayaw mong magsisi. Hoy, Ali. Kuya Yucheng. Naipit ang paa ko, ang sakit. Sige, uwi na ako agad. MM. Ingat ka. Naipit lang ang paa. Grabe ka namang mag-alala. Hoy, pa. Bakit hindi pa napipirmahan ang kontrata? Sabi niya pinag-iisipan pa, hintayin natin. Hanggang kailan pa? Babalaan kita. Dapat mapirmahan mo ang kontrata ngayon. Kontrata pa sa akin. Nahulog ako sa hagdan, nasa ospital ako. Wala man lang pag-aalala sa'yo, puro kontrata lang. Mas importante pa ba ang kontrata kaysa buhay ko? Basta hindi ka namatay. Hindi naman sinabi ni Ruan Yucheng na atras sa kasal. Dapat kang magpakasal at pirmahan ang kontrata. Gusto kong suotin ito. Sige, kung ano ang gusto mo. Kuya. Sa hinaharap, kung may gusto ka, ako lang ang hahanapin mo. Huwag kang hahanap sa kanya. CJ, Kung mahal ninyo talaga ang isa't isa, tutulungan ko kayo. Ali, hintayin mo ako. Tumigil ka. Bakit umalis ka sa ospital nang hindi mo sinasabi sa akin? Sana nagpadala ako ng sasakyan para sunduin ka. Sabi mo busy ka. Kaya hindi kita ginulo. Ruan Yucheng, bitawan mo ako. Ano ba talaga ang gusto mong gawin ko? Gusto mo bang tumayo ako sa tabi ninyong dalawa? At panoorin kayong magselosan? Saka ka lang masisiyahan? Ano ba ang problema mo? Kung hindi dito, saan ka pa pupunta? Suli. Lahat ng gamit mo, galing kay Kuya Yucheng. Anong karapatan mo para magalit sa kanya? Tama na. Ali, pasok ka muna. Kuya Yucheng, tingnan mo itong kontreta. Sigurado ako, nandito lang siya para humingi ng proyekto. Talagang ibinenta ng pamilya nila ang kanilang anak para sa pera. Ano? Hindi na naman makapaghintay ang tatay mo. Bigay mo dito. Ganitong kontrata. Hindi ko karaniwang pinipirmahan. Pero ngayon, ito na lang ang kabayaran ko sa'yo. Nasisiyahan ka na ba? At saka, ito ang letter of authorization. Bukas, ikaw na ang bahala sa kasal. Suli, kahit pakasalan Montag si Kuya Yucheng. Wala KPRN SA Pusonia. Ruan Lee, ibabalik ko sa inyo ang kahihiyan na ibinigay ninyo sa akin. Nang 10 beses pa.
Pagkatapos kong pakasalan si Ruan Yucheng, ako na ang legal niyang asawa. At ikaw, mananatili kang kabit na itinatago. Hindi. Hindi ka nga karapat dapat maging kabit. Ikaw lang ay kapatid niya. Baby. Hinayang kang sumagot. Huwag mong isipin na dahil pakakasalan mo si Kuya Yucheng, pwede mo na akong apihin. Kaya kong gawin. Na mapakasal kayo ni Ruan Yucheng. Ganyan ba kabait ang loob mo? Naisip ko na. Hindi niya ako mahal. Basta payag siyang samahan ko siya. Sapat na sa akin yun. Paano kung malaman ng mga magulang natin? Huwag kang mag-alala. Ako ang iyong panangga. Hindi nila malalaman. Buti na lang naintindihan mo. Ruan Yucheng Ruan Li. Kayong dalawang walang hiya pero cute. Ako mismo ang maglalagay sa inyo sa haligi ng kahihiyan ng Haicheng. Tara mga kasama, masayang araw ito. Dahil si Xiao Su ay magiging manugang na ng pamilya Ruan. Natupad na rin ang isa kong pangarap, Yucheng ha. Sa susunod, alagaan mo ng mabuti ang iyong asawa, huwag mo siyang pahihirapan. Tara, tagay tayong lahat. Manugang, ilabas mo na ang marriage certificate, ipakita nyo sa lahat. Ang putang inang to, dito pala ako huhulihin. Ruan Li, ang ate mo at kuya mo. Nagpakasal na, kaya sa susunod. Huwag mo nang istorbohin ang kuya mo. Ali. Huwag kang malungkot kahit na kinasal na kami ni Suli. Wala namang magbabago. Hindi, ako. Ma, si Ali ang childhood friend ko, pwede siyang dumalaw sa akin. Ano gusto niya? Ikaf. Manugang, ilabas Montag na ang marriage certificate. O nga, pakita mo na, para makiramay kami sa saya nyo. Marriage certificate. Pasensya na, hindi ko sinasadya. Tara na. Bakit ka ganyan kabastos? Hindi ko talaga sinasadya. Okay lang. Magparisyo na lang kayo, hindi naman malaking bagay. Nakapagpakasal na nga, ano pa ba ang gusto mo? Ikaf. Bakit kaya laging ganito si Wally? Lejing nakadikit kay Yusheng? Mga bata pi naman, close lang. Normal lang yan. Sige na. Tapos na ang family dinner ngayon. Kapag nag-asawa na ang lalaki, titino rin yan. Alam ko. Ruan Yucheng. Gusto kong makita mo kung anong klaseng tao. Talaga si Ruan Li. Gago ka, ginago Montag ako. Ali, Kuya Yucheng, ginago ako ni Zuli. Bakit hindi mo sabihin kay Ruan Yucheng kung ano ang ginagawa ko sa'yo? Ikaf. Hindi mo magawang sabihin. Mas mabuti. Ako na ang magsasabi para sa'yo. Kung magsasalita ka ng walang basehan, pababagsakin ko ang pamilya Su. Kuya Yusheng, ayokong makita si Zuli. Palisin mo siya. CJ. Suli, hindi mo ba narinig? Pinapaalis ka ni Ali. Ruan Yucheng. Hindi mo ba gustong malaman kung ano ang itinatago ni Ruan Li? Siya. Sa likod mo. Tumahimik ka. Kuya Yucheng, huwag mong pakinggan ang mga sinasabi niya. Sige, hindi ko pakikinggan. Ruan Yucheng. Kahit nasa harap mo na ang katotohanan, ayaw mo pa rin. Tingnan. Naniniwala ako kay Ali. Ruan Yucheng. Salamat sa pagwasak sa huling bahagi ng aking pangarap. Suli. Ano ba talaga ang nilalaro mo?
Umupo. Narinig kong ikaw at si Yu Cheng ay nagpakasal na. Bakit hindi ka sumama sa kanya? Nag-isa ka lang? Bagong kasal pa lang, dapat magkasama kayo. Para mas lumalim ang relasyon. Hindi ba ninyo alam? Ako lang ang kapalit ni Ruan Li. Ngayon bumalik na si Ruan Li. Paano pa ako? Papansinin ni Ruan Yu Cheng. Ikaw ngayon ang legal niyang asawa. Kahit ano pa ang sabihin nila kay Ruan Li, kababata lang niya yan, sa huli ay ipapakasal din. Ng pamilya Ruan, tiisin mo na lang ng ilang taon. Tama. Hindi. Ang taong nakasal kay Ruan Yu Cheng ay hindi ako. Kundi si Ruan Li. Walang kwenta, nakalabas pa ang pagkain sa bibig. Kung hindi maging asawa ng pamilya Ruan, ibigay na lang siya kay Boss Zhang. Para may mapalapia tayo. Suntukin mo. Patayin mo na lang ako sa ibabaw. Ako pa rin ang asawa ni Ruan Yu Cheng. Kung sasaktan ninyo ako, tingnan natin kung ano ang gagawin ni Ruan Yu Cheng. Hindi ako maniningil sa inyo. Ikaf. Anong ibig mong sabihin? Linawin mo sa akin. Kinuha ni Ruan Li ang aking letter of authorization. At kumuha ng marriage certificate kasama si Ruan Yu Cheng. Ngunit hindi alam ni Ruan Yu Cheng. Kaya sa papel, ako pa rin ang manugang ng pamilya Ruan. Suli a. Hindi ka naman nag-razi ni Ruan Yu Cheng at Ruan Li. Dibya? Matagal na akong baliw. Matagal na ninyo akong pinabaliw. Hindi dapat malaman ng pamilya Ruan na si Ruan Yu Cheng at Ruan Li ay kumuha ng marriage certificate at hanggang ngayon, wala pang balita mula sa pamilya Ruan. Tungkol sa pagkansela ng kasal. Ang kasal na ito ay tuloy pa rin. Tama. Basta ang kasal na ito ay malaman ng lahat na ang nobya ni Ruan Yu Cheng ay si Suli. Kahit na sa marriage certificate ay si Ruan Li. Hindi nila ito may tatangi at kailangang bigyan ang aming pamilya ng paliwanag. Sasabihin ko sa iyo, mula ngayon, manatili kang tahimik sa bahay. Bago ang kasal, hindi ka pwedeng pumunta kahit saan. Ikwentado siya, sa loob ng kwarto. Kung wala ang aking pahintulot, walang sinumang pwedeng magpalabas sa kanya. Ayon sa housekeeper, nahimatay siya buong gabi. Baka may nangyari sa kanya. Ipapadala ba natin siya sa ospital? Ano? Naawa ka pa sa kanya? Naku, anong yawa ka o? Hindi naman siya tunay na anak ko. Inalagaan ko siya ng mahigit 20 taon. Pinakasalan lang niya ang isang tao. Tapos ginawa pa niya ito. Naku, natatakot ako baka sa huli ay mawalan ng buhay. Masira ang pag-isang dibdib ng dalawang pamilya. Sayang at masama ang kapalaran ng ating anak na babae. Kung hindi siya namatay sa sakit, hindi mapapasakamay ng basang ito. Ang pangalan ng aming pamilya Su. Tawagan ang isang doktor. Basta may hininga pa siya. Huwag siyang makasagabal sa kasal. Tara na. Talaga palang hindi ako tunay na anak. Pamilya, mahal sa buhay. Lahat ay isang malaking kasinungalingan. Suli, dapat mo nang nakita na walang nagmamahal sa iyo sa mundong ito. Suli, matagal nang naramdaman. Hindi ba? Ang gintong kandado na suot ni Suli ay mukhang isang mahalagang bagay. Sa palagay mo, possible bang ito ay iwan ni Lola? Kung talagang anak siya na may kayang pamilya, paano siya? Itinapon sa orphanage?
Sige, itago mo na agad. Baka makita niya. Ang gintong kandadong ito ay maaaring ang tanging bakas ng aking tunay na mga magulang. Lahat sa bahay na ito ay hindi akin. Ito lang. Suli. Palayain mo ang sarili mo. Huwag mo nang lokohin ang sarili mo. Huwag nang mangarap sa mga bagay na hindi naman talaga para sa iyo. Kayong lahat ang may kasalanan. Kung ganun ay gusto niyo lahat na magpakasal ako kay Ruan Yucheng. Sa kasal na ito, ako mismo ang magwawakas sa inyong pinakamamahal na dignidad. Gagawin ko sa aking kasal ang pagplano ng isang malaking kamatayan. Bukas pa kayo? Pwede ba tayong mag-usap sa opisina ko tungkol sa collaboration? Bye. Tara, tagay. Salamat din. Walang anuman. Naku, ang pamilya Su ay umaasa sa inyo. Hindi naman. Sana ay patuloy ninyo kaming gabayan. MSU, sigurado po ba kayo na gusto ninyong mawala sa pamamagitan ng pagkalunod sa aw ng inyong kasal? Sige, ang detalye ng rescue plan ay na-email na sa inyo. Sundin lang ninyo ang plano. Ang aming mga tao ay nakaabang na sa lugar kung saan kayo malulunod. Boss Ron, Boss Zhang. kayong dalawa ni MS Su ay talagang bagay na bagay. Congrats! Congratulations! Salamat sa pagpunta nyo, Boss Zhang. Yocheng, may handa akong wedding gift para sa iyo. Kung sakaling wala na ako, Huwag kang maglaro ng mga laro. Maging mabuti kang maskot. Ruan Yocheng. Ito na ang huling beses na magpe-pretend ako para sa iyo. Simula ngayon, mamuhay na ako para sa sarili ko. Hala, may nalulunod. Ali, Hindi ako marunong lumanggoy. Kuya Yusheng. Suli, kapit lang. Tama na to. Tapusin na natin tong gulo ng tatlo. Ruan Li. Kuya Yusheng. Ano ba? Kuya Yusheng. Natakot ako kanina. Akala ko mamamatay na ako. Bitawan mo ako. Naghihintay pa si Ali sa akin. Ali. Kuya Ali. Yucheng, huwag ka nang sumubok lumanggoy ulit. Delikado masyado. Oo nga Kuya Cheng, wala namang anino. Malamang nalayo na ng alon, huwag na tayong mag-aksaya ng lakas. Tumahimik ka. Kung magsasalita ka pa ng ganyan, itatapon kita sa dagat para maging pagkain ng isda. Bitawan. Ayu. Kumusta? May nakita ba kayong tao? Wala nauna na kami. Doon sa lugar na pinlano natin, hinanap ko na lahat. Wala akong makita. Malakas kasi ang alon noon, baka nadala sa ibang parte ng dagat. Boss, anong gagawin natin ngayon? Hahanap at tayo? Pag nawala ang kliyente, hindi lang reputasyon ng kumpanya natin ang maapektuhan, baka tayo pa ang makulong. Ang nangyaring to, huwag nang lumabas sa bibig natin. Ali. Nasaan ka ba talaga? Kuya. Huwag mo nang hanapin. Hindi mo siya makikita. Bitawan mo ako. Naghihintay si Ali sa akin, kailangan ko siyang hanapin. Nasaan ka ba talaga? Yucheng, hayop ka.
Nagawa mo pa kay Ruan Lee ang ganitong nakakahiyang bagay. Ngayon, namatay si Suli dahil sa inyo, tapos nandito ka pa. Nagpapanggap na nagmamahal. Tatay, pwede bang magpadala pa ng tao? Kailangan nating hanapin si Ali. Anak, huli na ang lahat. Si Chiaosu, malamang patay na dahil sa inyo. Tatay, nanay, kasalanan ninyo ito lahat. Kung hindi dahil sa inyo, nakinontra ang relasyon namin ni Kuya Yucheng. Ano ang kinalaman ni Suli? Bakit siya namatay? Kayo ang pumatay sa kanya. Tumahimik ka. Walang hiya ka. Hanggang ngayon, hindi ka pa rin nagigising, itinuring ka namin. Itinuring kang tunay na anak, tapos ganito ang gagawin mo sa amin? Nanay, tatay, ayoko nang maging anak ninyo, ikaw. Gusto kong maging asawa ni Kuya Yucheng. Pakiusap, pagbigyan ninyo kami. Tumigil ka. Hindi pa natin alam kung buhay o patay si Chiaosu. Kayong dalawa, walang hiya. Puro ganyan ang iniisip. Paano kami nakapagpalaki ng tulad ninyo sa angkan ng Ruan? Mga makasarili, karapat dapat siyang mamatay. Itinulak niya ako sa dagat, gustong patayin ako. Hindi niya alam, siya pala ang mamamatay. Kasinungalingan. Ang anak namin, napakabait at duwag, paano niya magagawa? Naitulak ka sa dagat. Sumang-ayon na siya sa iyo at kay Yucheng. Para magpakasal, bakit mo pa siya pinatay? Ano? Ano ang sinasabi mo? Kanino ako nagpakasal? Huwag kang magkunwari. Hindi mo ba alam na ang kasal mo ay kay Ruan Lee? Ano ba talaga ang nangyari? Kuya Yucheng, lahat ito ay plano ni Suli. Kaya kinuha ko ang authorization mo para magpakasal. Kasalanan niya lahat. Pinilit niya ang mga magulang na parusahan kami. Nagsisinungaling ka. Ayon mismo kay Ali, pinilit mo siya. Nagtiis siya para kay Yucheng. Ang tanga nitong bata, para lang manatili sa tabi ni Yucheng. Nagtiis para takpan ang kasalanan ninyo, tapos hindi pa kayo kontento. Pinatay ninyo siya. Anak ko. Hindi ko alam. Sa tingin ko, sinadya ninyong patayin siya para magkaroon ng pagkakataon si Ruan Lee na pumalit. Ngayon din, dapat kayong magpaliwanag sa angkan ng Su. Huwag kang magsinungaling. Kusa siyang tumalon sa dagat. Ano ang kinalaman namin? Talagang dalawang salbahe, ikinahihiya ng angkan ng Ruan. Ang ginagawa ninyo. Tatay. Luluhuan. Tatay, tulong. Dalhin siya sa ospital. Bilis. Dalhin ang tatay ko sa ospital. Bilis. Kapag may nangyari sa tatay ko, hindi ko kayo patatawarin. Kuya Yucheng, talagang. Niloko ako ni Suli. Sinabi niyang alam niyang hindi mo na siya mahal. Kaya, gusto niyang maging shield namin. Para pagbigyan kami. Ali. Ako ang may kasalanan sa simula pa lang. Niloko kita. Ako ang nagkasala sa'yo. Ali. Kuya Yucheng. Kuya Yucheng, anong nangyari sa'yo? Ali. Kuya Yucheng. Ali. Kuya Yucheng. Nakagising ka rin. Ito ang sinabawang manok na ipinapakulo ni Tita Wang para sa'yo. Uminom ka na. Tapos na tayo. Anong sinasabi mo? Kung hindi dahil sa sakit na relasyon natin. Na nalaman ni Ali. Hindi sana siya. Ikaw, Kuya Yucheng, ang pumili. Siya ang pumalit sa akin. Kusa niyang ginusto yon. Para itago ang relasyon natin. Ngayong patay na siya, alam na ng lahat ang tungkol sa atin. Tapos gusto mong iwanan ako. Hindi siya patay. Wala siyang nangyari, sigurado ako nasa isang lugar lang siya. Naghihintay na hanapin ko siya. Ngayon, puro Suli na lang ang nasa isip mo. Mula nang mangyari ang lahat, iniisip mo ba ang nararamdaman ko? Ano ba ang tingin mo sa akin? Hindi na tayo dapat magpatuloy sa pagkakamali.
Ang dami kong sinakripisyo para sa'yo. Mula nang mabunyag ang video sa kasal, ako ang naging katatawanan ng buong Haicheng. Ngayong namatay si Suli. Tapos na ba ang lahat? Dapat alam ko na noon pa na hindi siya. Ang tipo ng taong palaasa. Ako. Ako ang pumatay sa kanya. Lahat ay kasalanan ko. Hindi, Kuya Yocheng, kasal na tayo. May marriage certificate na tayo, hindi Montag naman siya mahal. Ako ang mahal mo, nagugilty ka lang dahil namatay siya. Kaya ka nagsisisi. Hindi. Hindi siya patay. Si Suli lang ang asawa ko. Anong sinasabi mo? Ruan Lee. Kanselahin ko ang marriage certificate natin dahil sa peking authorization letter. Dito na tayo. Kuya Yosheng. Ikaw at si Zuli. Nang mawala siya, saka ko lang nalaman. Mahal ko siya. Hindi ako mabubuhay nang wala siya. Imposible. Nagsisinungaling ka. Sabi mo mismo. Ako lang ang mahal Montag. Sobi Emo. Panghalili lang si Suli sa akin. Pantabla lang siya. Sa ating dalawa, Kuya Yocheng. Hindi mo ako pwedeng iwan dahil lang patay na si Suli. Hindi mo siya talaga mahal. Nadarama mo lang ang guilt. Akala mo lang na pagmamahal ang nararamdaman mo. Ako ang minamahal Montag. Pasensya na. Hindi na natin pwedeng ituloy ang pagkakamaling ito. Tatay. Kumusta po kayo? Hindi pa ako namamatay sa inyo. Tatay, nanay, gusto akong hiwalayan ni Kuya Yocheng. Babawiin pa niya ang marriage certificate. Tulong ninyo ako. Hinaharap mo pa kami. Gusto mo bang mamatay ang tatay mo bago ka matahimik? Patay na si Suli, ayaw niyo pa rin ba? Kaming pagsamahin. Tumigil ka. Tinanggap ka namin, hindi ka nagpasalamat. Ginawa mo pa ang kahihiyan sa pamilya. Hanggang ngayon, wala kang pagbabago. Ang pamilya Ruan, walang anak na walang hiya tulad mo. Zimulan gayon, hindi ka na makakapasok sa bahay ng Ruan. At ikaw, kung makikipag-ugnayan ka pa sa kanya, wala na akong anak na tulad mo. Umalis ka. Suli. Patay ka na, pinagtripan mo pa ako. Napalayas ako. Ruan Lee, ano ba ang problema mo? Jiruan, ubos na ang hospitalization fee mo. Kailangan mo nang umalis ngayon. Sira ang equipment, babayaran mo. Bitawan niyo. Masisira ang damit ko. Kayang bayaran? Bayaran lang, hindi naman malaki. Kuya Yucheng. Na-freeze ang bank account ko ng magulang ko. Kuya Yucheng. Na-freeze din ang card mo. Kuya Yucheng, ang lupit ng magulang natin. Hindi lang hindi ka binayaran ng hospital bill, pinatigil pa nila ang mga card namin. Buti na lang, itong bag ko ay may halaga pa ng ilang libo. Kuya Yucheng. Huwag mong gawin. Kuya Yucheng. Huwag mo akong hanapin sa mga susunod na araw. Hindi ako titigil sa paghahanap hanggat hindi ko siya nakikita. Hanggang sa huli, hahanapin ko siya. Kuya Yucheng, magising ka na. 3 araw na, nilibot na ng rescue team ang buong lugar. Hindi na siya buhay. Tumigil ka. Kuya Yucheng, alam ka o. Nahihirapan ka lang tanggapin ang pag-alis ni Suli. Kaya, nagugulti ka lang sa kanya. Okay lang, mag-iinti ako SIO. Hanggang sa handa ka nang tanggapin ako. Kuya Yucheng. Patay na si Suli, hindi mo ako matatakasan. Yocheng, nakauwi ka na. Nagluto ako ng masarap para sa'yo. Ali. Ali.
Kuya Yucheng, magising ka na. 3 araw na, nilibot na ng rescue team ang buong lugar. Hindi na siya buhay. Ali, nasaan ka na ba? Gising ka. Ruanli, pinatay mo ang anak ko. May mukha ka pang pumunta sa Su family bago siya namatay. Para lang pumirma ng mga kontrata. Sino ba talaga ang may kasalanan? Hindi pa sigurado. Huwag kang magsinungaling, lumayas ka. Huwag mo akong palisin agad. Nandito ako para makipagnegosyo sa inyo. Anong negosyo? Gusto ka o? Na magpalibing kayo para kay Suli. Ano? Yung patay na yun? Pinakain namin siya ng matagal. Hindi man lang kami nakinabang. Tumalon pa siya sa dagat. Ngayon, magbabayad pa kami para sa libing niya. Hindi pwede. Kung magpapalibing kami, ano ang makukuha namin? Siyempre may kapalit. Hindi lang kayo magkakaroon ng magandang reputasyon bilang mga magulang. Sigurado ko na. Makukuha ninyo ang 500 milyon na proyekto mula sa Ruan family. Hindi ka makakapagdesisyon nito, alam naming. Pinatalsik ka na ng Ruan family. Pero alam nyo rin na, ang dahilan kung bakit nakasama ni Suli si Ruan Yucheng. Lahat ay dahil sa akin. Si Ruan Yucheng ang nag-isang anak na lalaki ng pamilya Ruan. Ang lahat ng ari-arian ay mapapasa kanya. At ako, syempre, ang magiging nag-isang babaeng may-ari ng pamilya Ruan. Miss Ruan, pwede naming gawin ang libing, pero curious lang ako. Ano ba ang makukuha mo rito? Hindi nyo na kailangang mag-alala tungkol dito. Kailangan lang natin pilitin si Kuya Yucheng aminin. Napatay na si Suli. Para masimulan na natin ang relasyon natin. Yucheng. Bakit ka naman uminom ng sobra, Yucheng? Bakit ka naman uminom ng sobra? Ali, Kuya Yucheng. Nandito ako. bakit ikaw? Hindi ba't sinabi ko sa'yo na huwag mo akong hanapin? Nandito ako para sabihin sa'yo. Maglilibing na ang pamilya para kay Suli. Kung may oras ka, sana'y dumalo ka. Para makapagpaalam ka sa kanya. Nahanap na nila si Ali. 3 buwan na siyang nawawala sa dagat. Malamang kinain na siya ng mga isda. Paano pa nila mahahanap ang bangkay niya? Imposible, hindi siya mamamatay. Hindi niya ako iiwan. Hindi pwede. Itong maliit na ito, kahit patay na ay hindi pa rin tahimik. Boss Zhang, salamat sa pagdalo sa libing ng anak ko, nakakalungkot. Sayang ang batang ito, simula bata pa lang ay nakita ko na siyang lumaki. Kawawa naman, kung sumama na lang sana sa'yo, siguradong masaya siya ngayon.
Parang hindi namatayan ng anak, akala mo. Business meeting lang ang nangyayari. Oo nga. Walang lungkot sa pagkawala ng anak. Abala lang sa negosyo. Saan ka nakakita ng magulang na ganito? Sa totoo lang, talagang malas ang buhay ng batang ito ng pamilya Su. 3 taon siyang kasama ni Ruan Yucheng. Akala mo magtatapos na sa kasal, pero siya pala. May karelasyon pala si Ruan Li sa likod. Dapat masayang kasal, naging libing pa. Hindi patay si Ali, sino ang nagpahintulot sa inyong maglibing? Anong ginagawa mo? Pinatay mo ang anak ko, at may mukha ka pang pumunta dito? Umalis ka. Naku, ang ganda-ganda ng anak ko. Pagkatapos ikasal sa pamilya mo, pinatay mo siya ng husto. Ngayong nandito ka na, itong utang na ito. Dapat nating pag-usapan ng maayos. Si Suli ay aking asawa. Walang sinumang dapat magpalibing sa kanya nang walang pahintulot ko. Kuya Yucheng, kumalma ka. Paano makakapahinga si Suli kung ganyan ka? Tumahimik ka. Hindi patay si Suli, sinong nagsabing patay siya? AME, nung buhay pa siya, pinahirapan mo siya. Patay na siya, hindi mo pa siya pinapatahimik. Ruan Yucheng, grabe ka na talaga. Ay, ang ganda-ganda kong anak. Pinatay ninyo siya, dapat kayong magbayad sa pamilya Su. Nanakit na. May mukha ka pang humingi ng bayad, kakawala lang ng anak niyo. Hindi niyo siya hinanap, nagpalibing kayo. At kausap ang mga bisita tungkol sa negosyo, ngayon humihingi ng bayad. 3 buwan na ang nakalipas, kung buhay si Suli. Umuwi na sana siya, patay na siya ngayon, bilang magulang. Nagpalibing kami para sa kanya, may mali ba? Tama. Huwag kang magpanggap dito. Kung talagang mahal ninyo ang anak ninyo, hindi sana puro palo at pagsasamantala lang ang ginawa nyo. Sa loob ng 3 taon, ginamit ninyo si Suli. Para lokohin ako sa mga proyekto, kayong mga magulang niya. Bawat araw ay paghihirap para sa kanya. Kung hindi dahil sa iyo at kay Ruan Li, mamamatay ba siya? Matanda ka na, huwag kang magsalita ng walang basehan. Baka wala ka nang makuha, mag-ingat ka. Masyadong nalulong sa drama, muntik kong makalimutan ang dial kay Ruan Li. Isama mo na siya sa pagmumura. Tama. May kasalanan kami ni Ruan Li. Hindi ko inaasahang mapapatawad ako ni Suli. Pero, ang mga nanakit sa kanya, hindi ko palalampasin. Ikaw ang pumatay sa anak ko, ngayon gusto mo pa. Pati mga magulang niya ayaw mong palampasin. Hindi ka ba natatakot sa karma? Kung malaman man ni Suli sa kabilang buhay, multo man ay hahanapin ka niya. CJ, pahanapin mo siya sa akin. Ruan Li, itong libing. Ikaw ang nagpapalibing, sasabihin ko sa iyo. Si Ruan Yucheng na baliw. Kung may gagawin siyang kalokohan, naniniwala ka ba? Una kong isusumbong ay ikaw. Wala kang ebidensya, anong pinagsasasabi mo? Sarili mong anak ang namatay, kailangan mong maglibing, anong kinalaman ko diyan? Ikaw. Anong maganda? Lumabas kayong lahat. Lumabas. Osu, may masama. Yung produkto natin, may namatay, nasa trending pa. Hinihingi ng gobyerno ang malaking bayad. Ruan Yucheng. Gusto mo ba akong patayin? Ruan Yucheng. Yung mga tsismis, ikaw ba ang nagkalat? Lahat ng kumpanyang kasama ko, nagterminate ng kontrata. Gusto mo ba talaga akong patayin? Binawi ko lang lahat ng proyekto sa pamilya Su. Yun ay dahil kay Ali. Tungkol naman sa mga chismis, wala kang kakayahan, ako pa ang sinisisi mo. Huwag kang magdrama. Sino pa ang gustong sirain ang pamilya Su? Sasabihin ko sa'yo. Huwag mo akong subukan, kaya kong gawin ang lahat.
Kung kailangan, isasama kita sa kamatayan ko. CJ, tignan natin kung kaya mo. Nasabay tayong mamatay. Ruan Yucheng. Hindi mo pinapatawad si Suli. Pati pamilya niya, hindi mo rin palalampasin? Nakikiusap ako. Pwede bang patawarin mo na ako? VDBA? Sinabi ko na. Lahat ng nanakit sa kanya. Hindi ko palalampasin ang isa man. Ang bait mo, pinatay mo ang anak nila. Ngayon, pamilya naman ang target mo. Bakit ganito ka? Napakasama mo. Lahat ng nanakit sa kanya. Hindi ko palalampasin ang isa man. Dapat kayo ang magbayad. Ang marriage certificate namin ni Ruan Lee, void na. Ipapadala ko siya sa ibang bansa, hindi na siya makikita. Nanay, pinakamamahal mo ako. Tulungan mo akong kausapin si kuya. Ayokong umalis, huwag mo akong palisin. Gusto kong makasama siya. Kapag umalis ka, mas magiging maayos ang lahat. Kuya Yusheng. Ayokong umalis. Alam kong hindi mo ako kayang bitawan. Sa mga susunod na araw, ayusin mo na ang mga kailangan para sa abroad. Sinabi mo na mahal mo ako habang buhay. Bakit ikaw lang ang may karapatang magdesisyon? Boss Juan, ito. Mga dokumentong kailangan mong pirmahan. Ilagay mo na lang sa mesa. Boss Juan, ang tagal mo nang hindi pumapasok sa opisina. Ang kahon na ito ay ipinadala ni Miss Su 3 buwan na ang nakalipas. Ipinadala ito ni Miss Su. Yocheng, naghanda ako ng regalo para sa kasal mo. Kung sakaling wala ako noon. Hindi nila kasalanan na nahulog ako sa hagdan. Si Ruan Lee ang nagtulak sa akin. Kung may parusa, siya ang parusahan mo, Ruan Yocheng. Kahit nasa harap mo na ang katotohanan. Ayaw mo pa ring tingnan. Naniniwala ako kay Ali Suli kung noon pa lang. Mas nagtiwala ako sa'yo. Hindi ka sana nagdesperado ng ganito. Ruan Lee. Paano mo nagawang saktan si Ali? Boss Juan, Umalis ka. Kuya Yocheng, bantis ako. 3 buwan na. Kuya Yocheng, ayokong pumunta sa ibang bansa. Pagkapanganak ko sa batang ito, magkakasama tayong 3. Masaya tayong magkakasama. Masaya rin ang mga magulang natin. Anong ginagawa mo? Hindi tayo magkakaanak. Anong sinasabi mo? Ruan Lee. Palibhasa niloloko mo ako. Ito ay pinagsama-sama ni Suli. Nagsisinungaling ka pa rin hanggang ngayon. Kuya Yucheng. Dahil mahal na mahal kita. Natatakot akong agawin kanya. Siya ang nagprovoke sa akin. Hindi ko sinasadyang itulak siya. Ipapalaglag mo ang bata. Pumunta ka na sa ibang bansa. Ayokong makita ka pa. Gusto mo talagang iwan ako? Kuya Yocheng, alam na ng lahat. Ang relasyon natin at may anak na ako sa iyo. Ruan Yucheng, dapat mong panagutan ako. Si Suli lang ang mahal ko. Hindi kita pakakasalan. Patay na siya.
3 buwan na ang nakalipas, nakita mo siya. Nalunod sa dagat. Tumigil ka. Buhay pa siya. Ruan Yucheng, gago ka. Pagkamatay ni Suli, ganito ang trato mo sa akin. Sasabihin ko sa iyo, hindi ako katulad ni Suli na madaling iwan. Kung lolokohin mo ako, tatalon ako sa taas ng gusali. Ginawa mong alam ng lahat, 2 buhay ang mawawala sa akin. Pagbibigyan kita. Umalis ka. Gusto mong mamatay? Ngayon din ay gagawin ko. Ruan Yucheng, nababaliw ka na. Buntis ako sa iyo, hindi mo ako pwedeng ganyanin. Paulit-ulit mong pinagtripan si Ali. Kung papatayin kita ng ganito, napakadali para sa'yo. Ano na naman ang gusto mong gawin? Masamang babae ka. Hindi ka karapat dapat magkaanak sa akin. Umalis ka. Anong lugar ito? Bakit mo ako dinala dito? Binigyan na kita ng pagkakataon na pumunta sa ibang bansa, pero ayaw mong makinig. Ginusto mong magwala at makipag-away sa akin. Kaya ang buhay mo, dito na lang sa mental hospital. Mag-isip-isip ka at magbayad sa kasalanan mo kay Ali. Hindi, Yucheng, ayaw ko na ng bata. Ayokong manatili sa ganitong lugar. Susunod na ako sa iyo. Alisin ko ang bata at pupunta sa ibang bansa. Pwede ba? Pack yours up. Huli na. Kung hindi kita pahihirapan, paano ko mababayaran ang pagkamatay ni Ali? Ikaw ang pumatay sa kanya, kung hindi dahil sa pagpapaubaya mo. Paano ko siya mapagtripan at abusuhin ng paulit-ulit? Tumahimik ka. Hulihin siya. Yucheng. Ang anak kao. Malakas ang pagdurugo mo, hindi na masasagip ang bata. Ruan Yucheng, sasabihin ko sa iyo. Noong nasa dagat, ako ang unang tumalon para siraan siya. Pero gusto niyang mamatay. Sabihin Montag. Sino ang higit niyang kinamumuhian, ikaw o ako? Hahaha. Siempre ikaf. Mas gugustuhin niyang mamatay kaysa pakasalan ka. Anong sinasabi mo? Ginoong Ruan, malakas ang pagdurugo ni Ruan. Kailangan siyang operahan agad, ano man ang problema. Pagkatapos ng operasyon niya na lang pag-usapan. Nasaan si Ruan Li? Sa operating room. Ang bata, kamusta na ang bata? Nawala. Hindi siya karapat-dapat magkaanak sa akin. Ikaf. Ruan Yucheng, gusto mo bang patayin kami sa gali? Noong buhay pa si Suli, sinaktan mo na siya. Gusto mo talagang makasama si Ruan Li. Ngayon, wala na si Suli. Sinimulan mo namang saktan si Ruan Li. Patayin mo pa ang sarili mong anak. Hindi mo ba ako pinayagang makasama si Wanli? Ikaf. Ngayon, nangyari na ang gusto niyo. Anak, magising ka na, nangyari na ang lahat. Kalimutan ang nakaraan, simulan ang bagong buhay, okay? Huwag mo nang ulitin ang mga pagkakamali mo. Suli. Nakaganti na ako para sa'yo. Mahal, Ruan Yucheng. Nababaliw ka na. Noong araw na namatay si Suli, nabaliw na ako. Hindi na kita kayang kontrolin, bahala ka na, mahal. Ikulong siya sa mental hospital. Kung wala akong pahintulot, huwag siyang payagang lumabas. At huwag payagan ng ibang bisita. Ruan Yucheng. Mahal kita, isang walang kwentang ta. Malaya na si Suli, sana ikaf. Mamatay ng masama,
at huwag na kayong magkita. Ali, Ito ang gamot mo, ingatan mo. Salamat. Kamusta? Ano sabi ng doktor? 3 buwan na, sabi ng doktor okay na. Sabi ng doktor, dapat regular ang check-up, mga epekto ng pagkalunod. Huwag magpabaya. Alam ko, Teacher Kedu. 3 buwan ang nakalipas, plano kong magpakamatay, parusahan ang. Nakakadiring mag-asawa, pero sobrang lakas ng alon. Nawala sa kontrol ang lahat. Siguro mas mabuti pang mamatay, malayo sa maruming. At nakakainis na mundo. Pero sa huling sandali, may konting pagsisisi. Si Kedo ang nagligtas sa akin mula sa kamatayan. Gising ka. May lagnat ka, magpalit ka ng damit. Ang taong nakaranas ng kamatayan, dapat mas mabuhay para sa sarili. Kaya ang sugatan kong sarili. Tinalikuran ang lahat, parang muling ipinanganak. Sa di kilalang baybayin, unti-unting gumaling. Hindi pa ganap ang paggaling, huwag magkasakit. Iniisip mo ba ang iyong mga magulang? Ang tagal kong hinahanap, wala pa ring balita. Sabi mo. Kaya ba nila? Ayaw talaga nila akong mahanap. Hindi, siguradong hinahanap ka rin nila. Zazamahan kita. Hanggang sa mahanap natin sila. Malakas na ang hangin, umuwi muna tayo. May sorpresa ako para sa'yo. Ginong Kae. Anak Kaosia. Ano ang nangyayari? 2 linggo na ang nakalipas sa aksyon ng Paris Art Exhibit. Nakita ni Madam Chi ang portrait na ginawa ko para sa'yo. Kinontak ako ng organizer. Sabi niya, ang nawawalan niyang anak na babae ay may parehong gintong kandado sa'yo. Pagkatapos ng tawag, naisip ko na posibleng sila ang iyong tunay na magulang. Para hindi ka masyadong umasa. Paulit-ulit kong tiningnan at nang makasiguro. Saka ko sila inanyayahan sa studio. Si Ginoong Ki ang tumulong sa pagkuha ng sample. Ipinadala namin sa testing center. Ito. Nang makuha ang resulta at makasiguro, dumiretso kami rito. Ikaf ay talagang aming anak, pero ngayon, hindi namin alam kung Tingchon ka o Vingxia. 2 anak na babae ang ipinanganak namin. Ang panganay ay pinangalanang. Cheating Shon. At ang bonso ay Chiwensia. 1 taon lang ang pagitan ninyo, pero magkamukha kayong 2. Malaki ang yaman ng pamilya namin. Kayong magkapatid ay mga mahalagang hiyas ng aming pamilya. Hindi dapat siya naghirap kahit kailan. Pero noong 3 taon kayong 2. Nangyari ang kidnapping, at mula noon ay nawala kayo.
Ikaw si Wenxia, malikot ka noong bata ka. Ginamit mo ang aking hairpin para magsula sa sarili mo. Naalala mo ba? Anak ko. Akala ko, hindi na kita makikita pa sa buhay na ito. Hindi ko inaasahang makikita pa kita. Tito, tita, kailangan pa ng oras ni Ali para maintindihan ito. Maupo muna tayo at mag-usap. Nang lumaon, nahuli ng pulisya ang kidnapper. Nakakagalit. Na ibinenta na pala niya kayo. At binigyan pa kami ng maling impormasyon. Kaya. Nawala namin ang tamang pagkakataon para hanapin ka. Kaya't ganito, 20 taon na ang nakalipas. Kawawa ang aking anak na napalayo. Walang araw na hindi kita iniisip, alam mo ba? Tatay. Nanay. Masaya rin akong nakita kayo. Kanina mo sinabi, may ate pa ako na mas matanda sa akin ng 1 taon. Kapag nakita na natin ang ate mo, magkakasama na tayong pamilya. Tsiya, marami akong pagkukulang sa iyo. Sumama ka sa amin, bibigyan ka ng tatay mo ng malaking pagtitipon para salubungin ka. Ako. Baka kailangan kong mag-isip muna. Pasensya na. Ksiya. Kapag nakapagdesisyon ka na, palagi ka naming tatanggapin sa bahay. Ito, tita, pesensya na muna. Zuzundan ka o muna siya. Ang hirap kaya namin kayong hanapin. Parang may iba kang iniisip. Keduo. Gusto kong ipahanap mo sa akin ang 1 tao. Zeno? Ruan Lee. Yung babaeng may malabong relasyon sa dati mong nobyo. At muntik ka pang ikamatay. Naalala mo, sinabi ko sa iyo. Ang dahilan kung bakit ako kinakasama ni Ruan Yucheng ay dahil kamukha ko ang kanyang ampunin na kapatid. Na babae. Magkamukha talaga kami. Pero ako, palaging nagpapakumbaba. Samantalang si Ruan Lee, buong kayabangan ang buhay. Kahit anong gawin niya sa akin. Laging pinapaboran siya ni Ruan Yucheng. Narinig mo kanina. Noong nawala ako. May kasabay akong ate na nawala rin. Kaya pala kanina pa ang kabado ka, natatakot ka. Na baka yung taong laging nananakit sa iyo ay ang ate mo. Hindi ko kayang isipin. Kung si Ruan Lee talaga ang ate ko. Paano ko haharapin? Ksiya. Alam naming magulang na biglaan ang pagkilala sa iyo. Kailangan mo ng oras para tanggapin, okay lang yun. Basta mahanap ka namin, kahit gaano katagal maghintay. Kung ayaw mong umuwi, okay lang, basta. Kapag namimiss ka namin, pwede ba kaming dumalaw? Hindi. Masaya akong nakita ko kayong magulang. Gusto ko rin sanang sumama sa inyo. Pero, alam ko kung nasaan ang isa mong anak na babae. Alam mo ba kung nasaan ang ate mo? Hindi niya ako kapatid. Marami siyang ginawang masama sa akin. Muntik na niya akong ipapatay. Pero kung gusto niyo malaman kung nasaan ang isa niyang anak, sasabihin ko sa inyo. Basta nandyan si Ruan Lee. Ako ang laging napapabayaan. Tsiya, nasaan ang ate mo? Gusto ko munang hanapin siya. Huwag kang mag-alala kung totoo ang sinasabi mo. Bibigyan ka namin bilang magulang ng katarungan. Siya ngayon ay ampon na ng pamilya Ruan sa Haicheng. Ruan Lee. Sa pamilya Ruan pala? Siya, ikaw biyayang. Nawala sa dagat na si Ruan Yucheng. Ong nobya? Ang hirap ng pinagdaanan mo. Yung eskandalo ng kasal ni Ruan Yucheng. Narinig namin. Noong araw ng kasal, nagpakamatay sa dagat ang nobya niya. Tapos, kumalat ang video niya at ng ampon niyang kapatid. Pero hindi namin inakala na ikaw at si Ting Chon pala yon. Malakas ang pamilya Ruan sa Haicheng.
At mahal na mahal siya ni Ruan Yucheng. Hindi niya hahayaang kunin ninyo siya. Ruan Yucheng. Hindot tu, inapi ang anak ka o. Tia. Huwag kang mag-alala, gaganti ang tatay mo. Anong nangyayari? Bakit wala pa ang pondo? Para sa mga proyektong ito. Yung mga malalaking investor, bigla na lang nawawala. Ginawa ko na ang lahat para makipag-ugnayan. Pero kapag narinig ang pangalan ng aming pamilya, ibinababa agad ang tawag. Tumigil ka. Naayos na yan dati pa. Wala kang silbi sa kumpanya, lumayas ka. Anak, mahigit 1 taon nang wala si Suli. Tanggapin mo na, huwag mo nang sirain ang sarili mo. Ma, pa, bakit kayo nandito? Nasaan si Ruan Li? Patay na. Gago ka. Baka si Ruan Li. Ay tunay na anak ng pamilya Chi, hinahanap nila siya. Kapag hindi natin siya isinuko, titigil ang pamilya Chi sa pakikipagtulungan. Malulugi ang pamilya Ruan. Ano nang pakialam ko? Patay na si Ali, wala na akong pakialam. Anak, isipin mo na lang ang pagmamahal ng mga magulang sa buong mundo. Noong mga panahong iyon, ang kalaban ng pamilya Chi ay dinukot ang 2 anak na babae ng pamilya Chi. Pagkalipas ng maraming taon, sa wakas ay may balita na, bigyan mo na lang sila ng pagkakataon. 2. Kaya pala magkamukha si Ruan Li at Ali. Dati kong inimbestigahan, hindi tunay na anak ng pamilya Su si Ali. Ano naman ang kinalaman ni Suli dito? Dali-dali mong ibigay sa akin si Ruan Li. Baka sakali. Baka sakaling magkapatid si Ruan Li at Ali. Baka sakaling alam ng pamilya Chai ang tungkol kay Ali. Kaya sila pumunta dito. Ano ba ang pinagsasasabi mo? Nabaliw ka na dahil sa isang babae. Ang nangyari sa iyo at kay Ruan Li noon, halos malaman ng buong Haicheng. Ngayong dumating ang pamilya Chi, ano ba ang nakakagulat? Anak, matagal nang wala si Suli. Oras na para bitawan mo na, makinig ka. Ibigay mo si Ruan Li sa pamilya Chi. Hindi. Hindi pa patay si Suli. Ikaf. Ako mismo ang tatanong sa pamilya Chai. Kung hindi niya ako dadalhin kay Suli, ipapadala ko si Ruan Li sa impyerno. Nasaan si Suli? Suli? Hindi ko kilala. Narito ako para kay Ruan Li. Huwag kang magkunwari. Sigurado kayong si Suli ang tunay ninyong anak. Kaya hinahanap niyo ang taong kahawig niya. Tama ba ako? Ikaw ang pumatay kay Suli, tapos itatanong mo kung nasaan siya? Boss Che, ito ay pribadong usapin ng pamilya Ruan. Tingnan mo, nitong nakaraang taon, hirap na si Yucheng. Pwede bang kahabagan mo na siya? Huwag mo na siyang guluhin pa? Hirap na hirap. Bakit hindi na lang siya mamatay? Siya ang nagtulak kay Suli sa dagat. Kung may konsensya siya, dapat siya ang magbayad ng buhay para kay Suli. CJ, Ikaf. kailangan bang mamatay ako bago mo ako payagang makita siya? Naku, baliw ka na talaga. Isang beses mo na siyang sinaktan. Ngayon pinipilit mo pa siyang lumabas sa pamamagitan ng pagbabanta ng buhay mo. Ikaf. Gusto ko lang siyang makita, isang beses lang. Panaginip mo yan. Matandang Ruan. Ibigay mo si Ruan Li, tuloy ang pakikipagtulungan, kung hindi, bukas, ang gusaling ito, ay magiging China. Kahit hindi mo sabihin, mahahanap ko pa rin siya. Hanggat hindi ko nakikita si Ali. Pahihirapan ko si Ruan Li araw-araw. Boss Chi. Ang kit-kite mo, bukod sa manakit ng babae, ano pa ba kayang gawin mo? Nasaan na ba talaga si Suli? Karapat-dapat ka ba malaman? Hindi ko nahahayaang saktan mo siya. Boss Chi. Sandali lang, ang kit-kite mo talaga. Pa sa isang babae, handa kang mamatay, ikinahihiya ka ng pamilya Ruan. Nakakahiya ka. Tay. Gusto ko lang makita si Suli kahit isang beses. Kapag nakita ko siya, ibibigay ko si Ruan Li. Ikaf. Ayaw mo pa ring magbago? Akala mo ba matigas na ang pakpak mo? At hindi na kita kayang kontrolin. Tay. Nalaman ko na ang lahat tungkol sa mga walang kwentang tauhan mo.
Ngayong hapon, dadalhin ko si Ruanli doon. Kung nandoon talaga si Suli. Iyak na hindi kanya papayagang lumapit sa kanya. Tay. Gusto ko lang makita si Ali. Gusto kong magbayad ng kasalanan. Ano ang magagawa mo kung makita mo siya? Magmamakaawa ka ba para patawarin ka? At kaya mo bang maging kalmado? Mula ngayon, hindi ka na magpapakamatay. Basta makita ko lang siya, ipapangako ko. Ano man ang resulta, tatanggapin ko basta makita ko lang siya. Tay. Sige. Ito na ang huling pagkakataon. Ali. Itinago ni Ruan Yucheng si Ruanli. Ginawa niyang kapalit ang pagbibigay mo. Huwag kang mag-alala, nanay at tatay. Hindi ka namin ipagpapalit kay Ruanli. Kasal na sila ni Ruanli. Bakit ako pa rin ang hinahanap niya? Hindi sila ikinasal. Akala ni Ruan Yucheng patay ka na. Para maghiganti para sa iyo. Isinara niya si Ruanli sa mental hospital. Nawala rin ang bata. Maghiganti para sa akin. Noong buhay pa ako, binaboy niya ako. Ngayon patay na ako, siya naman ang nananakit kay Ruanli. Talagang baliw. Tapos na ang lahat. Okay na. Ano? Takot ka ba na mahahanap ka niya? Siya, mapang-api ang ugali, malupit ang pamamaraan. Hindi titigil hanggat hindi niya nakakamit ang gusto at hindi niya. Isinasaalang-alang ang nararamdaman ng iba. Mahahanap niya ako. Sandali na lang. Huwag kang matakot. Hindi ka hahayaang zaktan ka niya muli. Ang ayaf Montag. Walang makakapili sa iyo. Hindi ako takot. Naiinis lang ako sa isipin na mababalikan ako ng taong iyon. Nakakainis lang. Hindi ka na ang dating Suli. Aayusin ko na ito sa kanya. Anong ginagawa mo dito? Ali. Madaliin na natin. May naghihintay pa sa akin. Sino siya? Wala kang pakialam. Sabihin mo na ang gusto mo. Kung wala, aalis na ako. Ali, alam kong mali ako noon. Hindi ko dapat niloko ka. Hindi kita dapat sinaktan. Ang pagsisinungaling ni Wanli sa'yo. Nalaman ko na ang totoo. Nasaktan na rin siya. Nawala ang anak niya at nasa mental hospital na siya. Dapat masaya ka. Tao ka ba? Gusto mo bang lahat ng nagmamahal sa'yo? Mamatay sa hirap bago ka masiyahan? Siya ang nanakit sa'yo, ginaganti kita. Simula't simula pa, ang tunay na nanakit sa akin. Ikaw lang. Sige na. Wala na akong pakialam. Huwag mo na akong guluhin. Hindi. Hindi ganito. Nang mawala ka, doon ko lang nalaman kung gaano kita kamahal. Patawarin mo ako, pwede ba? Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Ruan Yucheng, baliw ka talaga. Ang pagmamahal mo, puro hirap lang ang dulot. Hindi mo ako mahal, hindi mo rin mahal si Ruanli. Ang mahal mo, ikaw lang. Bitawan mo ako. Ali, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Patawarin mo na ako, pwede ba? Umalis ka. Huwag mo nang guluhin si Ali. Ali, bakit ayaw mong maniwala sa akin? Mahal na mahal kita. Handang mamatay ako para sa'yo. Naghintay ka rito ng buong gabi. Nag-aalala ka ba sa akin?
Okay lang ako. Huwag kang mag-akala, nakatayo ka lang dito. Nakakasagabal sa negosyo ng Keduo Art Studio. Alam ko, marami akong nagawang mali noon. Hindi ka agad makakabalik. Wala akong pakialam sa ginagawa mo, ayaw na kitang makita. Ngayon, para sa akin, wala kang pinagkaiba. Sa isang basurahan, Ali, araw-araw kanyang sinusundan, hindi ka ba nagpapadala? Patawarin mo na siya. paano? Sa buhay ng tao, isang pagkakamali lang. Sapat na para mawasak ang lahat. Hindi, wala pa rin akong kapanatagan. Ano ba ang kailangan para mapanatag ka? Itago mo ako. Pakasal na tayo. Ito ay, Pakasal na tayo. Ali. Mula nang pumayag kang maging akin. Naghanap ako ng dalubhasa sa Paris para idisenyo ang singsing na ito. Pero natatakot akong matakot ka. Wala akong lakas ng loob na magpropesa sa'yo. Pero ngayon, hindi ko na mapigilan. Ali. Pwede bang pakasalan Montag ako? ako. Hindi mo siya pwedeng pakasalan. Hindi pwede. Gusto ko. Ang ganda, Ali. Salamat. Salamat sa pagpayag mong pakasalan ako. Ali, asawa na kita. Ganito ka lang ba magpapaalam sa akin? Magpapaalam sa'yo. May kasabihan. Ang huling pagmamahal ay mas mababa pa sa damo. Ruan Yocheng. Ang itsura mo ngayon. Para kanino ka nagpapanggap? Ikaw ang paulit-ulit na nanakit kay Ali. Hirap na hirap siyang makaalis, nagkaroon ng bagong buhay. Kung talagang mahal mo siya, dapat lumayo ka na sa kanya. Huwag mo na siyang guluhin pa. Paumanhin. Ali, nangako ka sa aking kasal, huwag kang magbabago ng isip. Bitawan mo ako. Ruan Yucheng, ang cute-cute mo. Bigyan mo siya ng pampakalma. Kasalanan lahat ng Ruan Yucheng na yan. Ang ganda-ganda ng anak natin, nasira niya. Pinutol ko na lahat ng pakikipagtulungan sa pamilya Ruan. Hindi siya tatagal ng isang buwan. Ali, nakita na namin si Ruan Li. Pero siya ay ginulo ni Ruan Yucheng. Hanggang sa siya ay nabaliw. Kayo. Gusto niyong patawarin ko siya. Walang ganong bagay. Pero si Ruan Li, anak din natin siya. Gusto naming dalhin siya sa sanatoryo. Titiyakin naming hindi siya magugutom, pero hindi na namin. Bibigyan ng pagkakataon na saktan ka. Gumawa na kami ng testamento. Ipinaubaya na sa abogado, lahat ng ari-arian ay mapupunta sa iyo. Hindi ko naman hinahangad ang yaman. Akala ko pipilitin ninyo akong patawarin siya para sa kapayapaan ng pamilya. Anak, alam namin ni Papa ang hirap at paghihirap mo. Ang gusto lang namin ay maging masaya ka. Sana'y maging masaya ka habang buhay. Ang kasal ninyo ni Keduo. Gagawin naming pinakamasayang kasal. Salamat, Mama, Papa.
Ginoong Kejuo, binibining suli. Narito kayo ngayon upang ipakita ang inyong pagmamahalan. Sa hirap at ginhawa, sa sakit at kalusugan. Hanggang sa huling hininga, Ako ay, isuot ninyo ang inyong mga singsing. Ali, nawala rin kita. Suli. Mamatay ka na. Bakit? Pareho lang tayong anak, bakit ikaw ang may lahat? Si Ruan Yucheng, iniwan ako para sa iyo. Pinahirapan ako. Ang kita-kita mo, bakit ikaw ang masaya? Gusto kong mamatay ka. Bakit kahit sa kamatayan, ipinagtanggol mo pa siya? Kuya Yusheng. Tumawag ng ambulansya. Bakit hanggang sa huli, ipinagtanggol mo pa siya? Ali. Pwede mo ba akong tingnan muli? Pasensya na, Ali, nasira ko na naman ang kasal mo. Kuya Yusheng. Ayaf kana ni Suli. Ako na ang sasama SIO. Galit ka pa ba sa kanila? matagal na akong hindi galit. Sila ang ayaw bumitaw sa sarili nila. At ayaw din akong bitawan. Tara na. Oras na para pumunta sa airport. Oras na rin para simulan ang bagong buhay para sa atin.